Good morning, my dear brothers and sisters. And good morning also to those who are following us online. Anyone here who is celebrating birthday this month of February? Meron bang nagbe-birthday dito ngayong buwan ng Pebrero? Taas nga ang kamay. Okay, so palakpakan natin yung mga nagbe-birthday ng Pebrero. Ewan ko po kung totoo kasi sabi ng iba, yun daw mga ipinanganak ng Pebrero ay kulang-kulang. Sorry. Ilang naman narinig ko. Kasi nga daw, ang Pebrero ay hanggang 28 lang. Di ba? Minsan, 29 every other 4 years. But it's never 30. It's never 31. Kaya nga daw kulang sa tornilyo. Pero alam nyo, hindi ako naniniwala doon. Kasi lahat naman tayo kulang-kulang eh. Di ba? Lahat naman tayo may kulang. Lahat naman tayo may kinakailangang punan. Kulang kayo sa tulog. Kulang yung iba sa pagkain. Yung iba kulang sa height. No? Aray. No? Yung iba kulang sa pagmamahal. Walang kadate sa February 14. Magsosolo, iinom ng kapeng mag-isa. No? Ang lahat sa atin ay may pagkukulang. Ang lahat sa atin ay may kakulangan. Pero, mga minamahal kong kapatid, kung meron mang isang mensahe ang Ebanghelyo sa atin ngayon, ang lahat ng ating kakulangan, ang Diyos ang magpupuno. Ang lahat ng kulang sa atin, tanging ang Diyos ang makapagpupuno. Sasabihin ninyo, minsan, ito, naririnig ko sa mga magkasintahan, you complete me. Yeah. No. A person will never be able to complete you. Your spouse will never be able to complete you. Your sweethearts will never be able to complete you. Only the Lord will be able to complete us. At yan ang gustong sabihin sa atin. Nung may kulang sa mga kay Pedro at sa kanyang mga kasamahan. Sa buong magdamag, wala silang nahuli. Walang laman ang kanilang mga bangka. Kulang. Pero anong ginawa ni Jesus? Sinabi niya kay Simon Pedro, ihulog ninyo ang inyong mga lambat. Sa simula, meron pang parang pagtanggi si Simon Pedro. Master, we have worked hard all night and have caught nothing. Now it's daytime. If we were not able to catch anything at night, how much more will we be able to catch anything when the sun is up? But at your command, I will lower the nets. At yung kulang, ang Diyos ang nagpuno. Ang kulang, ang Panginoon ang siyang nagpuno. That is why, my dear brothers and sisters, we can only get full satisfaction in God. And not here on earth, but in heaven. Dito, oo, pinupunan ng Diyos ang ating mga kakulangan. Pero habang tayo ay nasa lupa, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, laging magkakaroon ng kakulangan. We will never be completely happy here on earth.
Even if you have everything, we will never be happy completely here on earth. We will never feel fulfillment here on earth. Kasi tingnan nyo, pinangarap ninyo magkaroon ng kotse. Nagkaroon kayo ng kotse. Nasatisfied na ba kayo? Yeah, maybe for a day or 2 or 1 week. And then after that, sasabihin nyo, dapat pala, yun na lang isang modelo ang binili ko, mas mainam. Bago yung kotse, pero may nakikita ng kakulangan. Minsan nga, kumakain pa lang. Iniisip na kung saan kakain mamaya. Di ba? Kulang yon. Hindi pa nga natatapos kumain iniisip na kung anong lulutuin mamayang hapunan. My dear sisters and brothers, I remind you, here on earth, we will never be completely filled. And yet, only God can complete us. Ang Diyos lamang ang tanging makapupuno sa ating mga pagkukulang. Kaya lahat tayo kulang. Kulang-kulang. Hindi lang yung mga pinanganak sa Pebrero. Lahat tayo may kulang sa atin. At ang Diyos ang tanging makapagpupuno ng kulang sa atin. Pero alam nyo, mga minamahal kong kapatid, the second point is this. Kahit na may kulang, pinipili pa rin tayo ng Diyos. Nakita natin yan sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi niya, ako'y marumi. Kasama ko ang mga taong marumi. May kulang siya sa kabanalan. Pero nung nangailangan ang Diyos ng isusugo, Isaiah presented himself. And God accepted his desire to be sent. Kahit dito sa Ebanghelyo, nung makita ni Simon Pedro yung himala na ang kanyang bangka ay pinunan ng napakaraming huli, sabi niya, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." May kulang sa akin. Lumayo ka sa akin, Panginoon. Kulang ako. Pero sa kabila ng kanyang kakulangan, sa kabila ng kanyang mga kasalanan, sabi ni Jesus, "Come, follow me." Ayan ang kagandahan ng Diyos. Hindi niya pinipili yun lamang mga banal. Alam niyo, sa totoo lang, karanasan ko po yan bilang pari Parang 22 kaming pumasok sa seminaryo noong 1977. Ayan binuko ko na kung anong taon ko 77, college first year. We were, I think, 22. But only half of that 22 became priests. And now, 2 have left the priesthood. Isipin ko, bakit ako? Hindi naman ako ang pinakamatalino sa batch namin. At mas lalong hindi ako ang pinakagwapo. Charming lang, pero hindi gwapo. Pero bakit ako? I think, yan din ang karanasan ng mga madre na naririto. Bakit sila? Kasi, hindi naman tayo pinipili ng Diyos dahil tayo karapat-dapat. Pinipili tayo ng Diyos sapagkat yon ang kanyang gusto. Hindi ba marami na rin kayong mga kaibigan na namatay? 30 years old, pero hindi na umabot ng 31.
Kayo 32 na, nandito pa. Bakit sila? Bakit hindi ako? Kasi nga, ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa kung tayo ay karapat-dapat piliin. Kasi kung yun ang magiging basihan ng Diyos, wala siyang pwedeng piliin sa atin. Lahat nga tayo may kulang eh. Pero dahil sa siya'y Diyos, ang pagpili niya ay batay sa kanyang kagustuhan. Kaya kapag kayo'y tinatawag ng Panginoon upang gawin ang isang bagay para sa isang misyon, huwag niyong itanong, Lord, why me? Kasi baka sagutin kayo ng Panginoon, why not? I want it. I want you. I want you to do it. I want you to go. Kaya kapag tayo ay binibigyan ng misyon, ang tangi lamang nating dapat sabihin ay, Lord, thy will be done. Mga minamahal kong kapatid, isang araw na naman ng linggo, magpasalamat tayo sa mga biyayang tinanggap natin nitong nakaraang linggo, lalo na sa pagpili niya sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. At lalo na sa pagpupuno niya sa ating mga pangangailangan. Amen.